Hoy, pare, Anong, tinitignan mo dyan? Sabi ko, ito, patibong lang to? Naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Isa lang itong, malusog at sariwang malaking bulating lupa. Sasabihin ba ng magnanakaw na siya'y magnanakaw? Talaga nga naman, Mahabang buntot, maikling pag-iisip. Ang galing ng pagkakagawa nitong patibong. sa tingin mo, nauunawaan kaya nitong bulating lupa, ang wikain nating mga isda? Bobo ka ba? Sinasabihan ka lang ng mataba. Humihingal ka na agad. Yan pang simpleng bagay. Hindi mo alam. Anong nangyayari? paano ko naririnig ang mga isda? Ako. Nasa tubig ako? Aray, Ako. Ako'y naging isda? Hindi ba't ako'y nangingisda? Ako, kahit 200 milyon, ayaw mo pa ring ibigay sa akin. Nararapat lang na dito ka magpakain sa mga isda sa Lake Wanfeng. Ngayon, lahat ng iyo ay akin na. Huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng 1 buwan, kapag naipasa na sa akin ang lahat ng iyong ari-arian, ipapadala ko ang buong pamilya mo dito para magpakain din sa mga isda. Vivian, ang lolo ko ay isang comprador sa East Island. Sinabi niya sa akin, pagkalipas ng 1 buwan, bigla ang say sila kay 10 Nation Fleet sa Dakian. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong gumastos ng 50 milyon para sa Miansan na tiket. Kapag nakuha na natin ang ari-arian ni Lin Bay, makakabili na tayo ng tiket at tuluyang maging mamamayan ng East Island. wala na. Nakapanira talaga ako ni Vivian Xu. Mawawalan din ng ari-arian ng mga magulang ko at mapapakain sa mga isda. Sasalakayin din ang dakian. Pero ako, naging isang maliit na biya lang. Wala akong magawa. Anong gagawin ko? Hey, Na-detect ang host. Kawalang pag-asa ng isda. Na-activate ang Shock Humanity System. Ang host ay maaaring makakuha ng shock points sa pamamagitan ng pagpapasindak sa mga tao para umunlad. 1,000 shock points. Umunlad bilang blackfish. 3,000 shock points. Umunlad bilang alligator gar. 30,000 shock points. Umunlad bilang buwaya. 500,000 shock points. Umunlad bilang pating, 3 milyong shock points. Umunlad bilang balyena, 10 milyong shock points. Umunlad bilang kunpeng, 100 milyong shock points. Umunlad bilang dragon dios. Maaring mag-anyong tao. shock system. Magsindak sa tao para umunlad. Ako, isang maliit na biya sa tubig. Paano ako makakapagsindak sa tao? Itong system na ito, mukhang wala namang silbi. Sa totoo lang, mas wala pang silbi. Hay. Oo nga pala, ang painang mangingisda. Hoy, patibong, dumating na ang delivery mo. Lumabas ka para kumuha ng red packet. Nanalo ka sa loto. Dumating na ang biyenan mong babae. Nanganak ang asawa mo ng bulate. Libre kita ng masahe. Yung hindi regular. Nabobo na yata ang patibong na to. Tingnan mo yung itsura mo. Sabi ko na nga ba, Isa itong malusog at masarap na bulating lupa. hindi patibong, Patibong to. bulating lupa. Patibong. Bulating lupa, bulating lupa, bulating lupa. Patibong. Tingnan mo, May huli. Heto na. Hahaha. Isang carp. Gurohi, ang galing-galing mo talaga. Naku, patibong nga pala talaga. Kainin ang pain ng mangingisda. Pasindakin ng mangingisda. Mukhang mapanganib. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ligtas. Ay naku, Talagang patibong ito ah. Tama si number 1. Ang laki ng tama mo. Ito ay isang malusog at malaking bulating lupa. Tingnan mo, bakit matigas ang ulo mo tulad ko? Ito, talagang patibong. Nagsasabi ka lang ng kung ano-ano. Hindi ba't isang bulating lupa lang ito? At buhay pa. Patibong. Patibong talaga. Maniwala ka. Tingnan mo. Aray, inang ko po. Patibong talaga ito ah. Nakakatakot. Bulag ka ba? Hindi ba't isang malaking bulating lupa lang ito? Naglalaro ka ba ng Russian nesting doll? Mahalin ang buhay. Lumayo sa mga bobo. Malaking itim. Kinakain nito ang mga maliliit na isda tulad ko. Pangingisda ah. Kailangan talagang samantalahin ang window period. Alas 8 na ngayon, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, oras talaga ng pagkain ng isda. Sa oras na ito ah, kailangan munang mag-pain. Pag solid na ang pain, hindi na magkukulang ng isda. Oo, tama. Hoy, itinuturo na ni Jihi Ruo ang sikreto sa pangingisda. Mag-pain na. Yun pala. Ang pangingisda kailangan pala ng window period ah. Ay naman. Talagang si Master Hiruo ah. Hindi nga katakatakang level 3 na Master Mangingisda. Bilis, mag-pain.
Sumunod kayong lahat ha. Araw-araw sa oras na ito, Nagsisimula ang food street. isang maliit na crucian carp. Kung mangisda ng walang pain, hindi rin masyadong marami ang mahuhuli. Pain at huli ng sabay, iyan ang tamang paraan. At ang pagpapain natin ay para maakit at manatili ang isda. Pero para pumasok ang isda sa pain mo, kailangan ng pang-akit. Kailangan ng pang-akit, kailangan ng paghagod ng pain. Tama, di ba? Kapag nakarating na sa ilalim ang pain, iangat agad. Hagurin mo muna ng 30 beses. Talagang food street ito ah. Paano ko sila papasikatin? Nakakamatay ang pain na ito ah. Maliit na crucian carp. Nakita mo ba? Ito ang food street. Kuya, pakakainin kita ng masarap ngayon. Ito ay tinatawag na bulating lupa. Sobrang sarap. Medyo nakakatusok lang sa bibig. Nakakatusok ba talaga sa bibig yan? Ang bibig mo? Puro kawit na ng mangingisda ang nakatusok. Ano ba yan? Mga tol, Kain na. May nahuli, may isda, nahuli. Ako rin may nahuli. Ang laki ng isda. Hahaha. Nahuli ko! Tingnan nyo! May nahuli akong isda. may nahuli talaga. Ginoong He, ang galing ninyo sa pangingisda. Dito sa tamang oras, talagang kumakagat sunod-sunod. Di pwedeng kainin ito ay para sa mga mangingisda. Kawit. Alright. Aray, may nahuli. Aray. Now. Aray ko. Naku, Aray, mga 5 kilo siguro. Medyo masakit. Pero para sa masarap na pagkain, tatakbo ako. Aray, lumakas ang hatak. ako. Ikaw. Lakasan. Aray, ano nangyayari? Kung dati, sa ganitong lakas ng hatak, Nababali na ang linya, hump. alam mo ba, ako si Hiruo ay isang 3rd level master angler. Ngayon, ay dahil narinig ko, yung chairman ng Lin Corporation ay hinila ng malaking isda, papasok sa lawa, at nalunod, kaya ako pumunta rito para mag-imbestiga. Ang linya ko ay number 15 na linya. Kahit hindi 5 kilo, kahit 15 kilo, kaya kong hilahin. Sabi ko na sa'yo, kawit. Kumakain ka pa rin. Aray. Naku, aray ko, malaking blackfish. Aray Ginoong He. Ang galing mo talaga. Ang laki nito. Hahaha. 10 kilong blackfish lang yan. Walang kwenta. Ang target ko ngayon ay higanteng isdang lampas. 50 kilo. Pagkalipas ng isang buwan, ang iyong mga ari-arian ay mapupunta lahat sa akin. Ipapakain ko ang buong pamilya mo sa mga isda. Ang sistema ko ay kailangang magpahanga sa mga mangingisda para umunlad. Kung hindi ako kakain ng pain, hindi ako magiging tao kailanman. Kailangan kong magsugal. Wala akong choice. Kailangan kong lulunin. Pero ako mismo ay isang mangingisda Walang isda. na mas nakakaalam sa mangingisda kaysa sa akin. Hey Ruo, tingnan mo kung paano kita papahangain. Kantata, Inkulaya. May nahuli. Ang sakit. Haha, nahuli na naman. Aray. Nahuli na naman. Ang galing mo talaga, Ginoong He. Hahaha. Ang lupit, ang galing talaga. Sa puntong ito, si Hiruo. Ay tiyak na sobrang nagmamalaki. Kailangan kong maghanap ng paraan para masuklam siya at pagtakutin siya. Ang galing? Oy, Wow, ito. Iba ang pakiramdam ng hawak ah. bakit walang kalaban-laban ng isdang ito? Baka dahil masyadong maliit ang isda? Oo nga Masyado nga talagang maliit. Ito, isang maliit na carp lang pala ito. Uy, isang napakaliit na carp lang pala. Number 8 na kawit ito ah. Paano ito nalunok? At eksaktong 2:00 pa. Hindi tama ito, Ginoong He. Hindi tama. Tingnan ko itong maliit na carp. Bakit? Bakit nakataob? Ang tiyan nito. Hindi ito gumagalaw, huy. Namumuti pa ang mga mata. Baka patay na ito. Patay na isda? Imposible, talagang imposible. Ako si Hiruo. Nang huli na ako ng isda buong buhay ko. Hindi pa ako nakahuli ng patay na isda. Halika, ibigay mo sa akin. Labas ka diyan. Aray ko. Oy, Hoy, ito. Hindi talaga gumagalaw.
patay na ito. Sabi nga nila, pag 3 isda ng sabay-sabay, itigil mo na ang pangingisda. Napakamalas naman ito. Pi, talagang 3 isda. 3 isda ng sabay-sabay. Sumpain, ang malas ko talaga. Malas. Pasok ka diyan. 3 isda ng sabay-sabay. Hero, ikaw na, mangingisda? Nadaya ako. Aray ko. Aray. Ay, hoy. Tingnan nyo. Nagpapanggap siyang patay. Ako si Hiro, 30 taon nang nangingisda. Ngayon, isang isda lang? Ang nagloko sa akin. Kahihiyan. Kahihiyan talaga. Nagkatao na kaya tong isda? Wow, marunong pang magpanggap na patay. Ang galing ng pagkakagaya. Hoy! Tingnan mo! Nagpapanggap pa rin! Nag-iira pa! Binabati kita, host. 3 isda ng sabay-sabay. Nagulat si Hiro, mangingisdang level 3. Nakakuha ng shock value na 500 puntos. Binabati kita, host. Nagulat ang 10 mangingisdang level 0. Nakakuha ng shock value na 500 puntos. Naku, isang hero, katumbas ng 10 mangingisda. Parang ako, ang ultimate tool para sa shock value. Titignan ko lang. Mapapaiyak kita. Nagpapanggap siyang patay sa harap ko. Lumulutang ng nakataob. Ito'y isang paghamon. Isang tahasang paghamon. Kahit magdalon ako rito ngayon, huhulihin kita. Huwag kang mag-alala. Isang isda lang yan. Huwag masyado. Nagpapanggap ka, no? Itong maliit mong biya, kapag kinain mo pa ang kawit ko. Kahit nagpapanggap ka man, gagawin kitang isda't 4 na luto. Pasensya na, Kuya Kiyang. Para sa shock value, kailangan mong magtiis. May 1,000 na akong shock value ngayon. Pwede na akong mag-evolve. Isang oras na. Wala pa ring nahuhuli. Totoo, tama. Mangingisda pa ba kayo o hindi? Hala, ito. Bakit kaya wala talagang kumagat? Bigla na lang nawala ang kagat. Karaniwan, kapag pumasok ang malaking isda sa pangingisdaan, natatakot at umaalis ang mga maliliit. Ang malaking isda ay medyo tuso. Hindi siya basta-basta kakagat ng pain. Sa ganitong pagkakataon, gagamitin natin ang isang teknik, tinatawag na pag-aakit. Pag-aakit? Pag-aakit ng isda. Buhay na pain para sa malaking isda ay nakakaakit ng husto. Sa oras na ito, kailangan nating galawin ng bahagya ang baras para gumalaw-galaw ang pain sa tubig upang maakit ang malaking isda na kainin ito. Hala, si Hiro, nagtuturo na naman. Sayang, wala namang saysay. Kapag natapos na ang evolusyon ko, ipapakita ko sa iyo na ang isang mangingisda, bukod sa isda, ay kayang hulihin ang kahit ano. Ma, bigla na lang nawala si Linbei. Hindi na mapapatakbo ang kumpanya. Kailangan nating humanap ng papalit. Ngayon, si Xiao Kun mismo ang gustong humawak nito. Huwag na kayong mag-atubili. Pumunta na kayo rito at pirmahan ang kontrata. Maliit na biya ng Lake Wanfeng. Nagpapanggap, lumulutang ng patiwarik, niloko ang mangingisda. Linbei. Anong Linbei? Ha? Baby, anong gagawin ko? Nahuli ako. Tapos na tayo. Ito, Anong nahuli ako? Patay na isda lang ito. Namumuti na ang mata. Kinilabutan ako. Isda. Isda talaga. Mukhang sobrang stress ko na, kaya nagkamali ako ng tingin. Baby, dapat ayusin na natin ang kumpanya para makakuha ng ticket papuntang East Island. Ha? Huwag kang mag-alala. Blackfish. Sa wakas, hindi na fingerlings. May konting kakayahan na akong magtanggol. Takbo. Talagang kapag nandyan ang malaking isda, Ayaw lumapit ng maliliit.
Oras na para magulat si Hiruo. Panoorin ninyo ito. Panoorin ang pamamaraan ko. Hilahin ang pamingwit na ito, tapos iangat. Hilahin, iangat. Ha ha ha. Nanginginig na si Hiruo. Nahuli ko. Ay, nahuli. Ay, talagang master ang master. Ang galing ng jigging technique na ipinapakita ninyo. Walang katulad noon. Walang makakapantay pa. Ang galing. Oo nga, ang galing talaga. Master, ang astig ninyo. Hindi. Mali ang pakiramdam. Ay, hindi kaya. Patay na isda na naman ito? Ha? Saan naman galing ang napakaraming patay na isda? Ha? Lumabas ka riyan. Sirang tsinelas. Ano ba to? Bato. Saan galing ang sirang tsinelas na to? Congratulations, host. Nagulat ang level 3 na mangingisdang si Hiruo. Nakakuha ng 500 shock points. Whew! Ha ha ha! Aksidente. Talagang aksidente lang yan. Siguro noong nag-jijig ako, ay aksidenteng nakasabit sa sirang tsinelas. Walang problema sa pamamaraan ko. Ipapakita ko ulit sa inyo. Ipapakita ko ulit. Ito ay. Mukhang Magandang bagay na naman ito. Wow. Ang astig talaga. Ngayon, bibigyan kita ng mas maganda. Ang susi sa pagjijig ay dahan-dahang hilahin pabalik ang pamingwit. Tapos, itulak pa sulong. Hintayin na. Lumubog ang float? Tapos iangat. Ay, ganito. Nakuha ko talaga. Haha. Kurohe. isda ba talaga yan ang nahuli mo? Baka tsinelas na naman yan? Malaking isda talaga. Tingnan mo yung malaking arko. Mga 10 kilo yan. Malaking isda talaga yan. Tingnan mo, lumalaban. Aray, wow. Ha? Dib-dib, bra? Naku, saan ba nanggaling sa Wanfeng Lake ang daming kung ano-anong bagay? Malaking huli nga. Ay, aksidente lang to. Aksidente. Yung pagbibingwit-bingwit na to, kapag hindi pantay ang ilalim, madaling makahuli ng kung ano-anong bagay. Ay, subukan ko ulit para sa inyo. Sa susunod, isda na talaga. Wala na palang shock points? Mukhang hindi na epektibo ang paghuli ng basura. Paano ba mabibigla ang mga mangingisdang to? Oh, Ano? sex doll. Para mabigla ang isang mangingisda. Kailangan mo munang bigyan siya ng pag-asa, tapos sirain mo. Saka siya lubusang mabibigla. Ha? Nakuha ko ulit. Nakuha. Malaking isda. Tingnan, hinahatak niya yung linya. Mga kasama, Sa ganitong pagkakataon, dapat mong pahirin ang lakas ng isda. Huwag kang makipagbuno sa kanya. Madaling maputol ang linya. Nahihilo ako sa pag-uga. Yung third level master na si Hiruo, Hindi pala binili yung titulo. samantalahin mong lito ang isda at nahihilo dahan-dahan. Ang itaas ang pamalo. Makokontrol mo ang isda. Ay, kumalma nga. bilis. Kunang video. Tingnan natin kung anong malaking bagay ang nahuli ni Gurohi. Lene, Ay, naku naman. Nagbibideo ka pa. Para mas maraming makakilala sa akin. Mas mabuti. Ha? Basta itayo mo lang ang pamalo, makokontrol mo ang isda. Kapag nanghina na ang isda, saka mo dahan-dahan hilain palabas. Tingnan natin kung ano. Sir, Ito, ulo ng tao? Ngayon, pahuhuliin ko na kayo. Hindi pa ba sapat yon para magulat kayo? ha? Oy, Hoy, Bakit lumubog na naman? Hoy, nakita nyo ba kanina? Parang ulo ng tao yun ah. Damo yon o sangalang? Paano naging ulo ng tao? Hoy, tingnan mo. Isda sa tubig. Tingnan mo.
Hinihila niya ng malakas yung pisik. Hoy, Ha? Lin Bai? Xiao Kun, tingnan mo. Yung ulong yon, siguradong si Lin Bei yon. Wala na. Nahuli si Lin Bei ng mga mangingisda. Si Lin Bei nga ito. Hindi Wei. May itinali tayong bato, katawan ni Lin Bei. Paano siya mahihila pataas? Ay nako, ang mga mangingisda, bukod sa isda ang hindi mahuli. Lahat ng bagay na huhuli nila, wala na. Nadiskubre na talaga si Lin Bei. Xiao Bei? Si Xiao Bei ba ang sinasabi nyo? May balita na ba kay Xiao Bei? Wala. Nanay, tatay, hindi nadiskubre si Lin Bei. Nagkakamali lang kayo ng pandinig. Oo nga pala, dapat niyong gawin ngayon ay pirmahan na yung kontrata. Hindi. Narinig ko talaga kayong nag-uusap tungkol kay Xiao Bei. Siguradong may balita na kay Xiao Bei. Tama ba? Ha? Natatakot kayong hindi namin kakayanin? Kaya sinasadya niyong itago sa amin? Di ba? Hindi pwede. Pupunta ako sa lugar kung saan nawala si Xiao Bei para tingnan. Kung hindi ko pipirmahan tong kontrata. Tara na. Hoy, ma. Parang oras na. Aray. Hoy, tingnan nyo. Nawalan na siya ng lakas Hilahin ko na para makita natin kung anong malaking hayop ito. Hihilahin ko. ito? Ito ba ay? Silicon na manika. Silicon. Ako, isang pangatlong antas na dalubhasa sa pangingisda. Nakahuli ng sira-sirang sapatos. Bra, ngayon naman, silikon na manika ang nahuli. Hoy, He. Naku, baka namatay sa galit si Hiruo dahil sa akin. Xiao Bai. Nasa tubig si Xiao Bei. Naku, nahila na ang bangkay ni Lin Bei. Alice, na. Hoy, He, gising ako kayo, He. Baka naman pwedeng si Xiao Wan na lang ang magbigay sa'yo ng artificial respiration. Aray. Okay na, okay lang. Okay na. Okay lang ako. Okay lang ako. Manika ng silikon, no? Hihilahin kita at puputol-putulin. Hoy, Ang lakas ng loob. E di maghintay ka ng katatakutang bagay. Akyat. Ito. Hoy, tingnan nyo. Ang laki ng blackfish na to. Mga 1 metro na ang haba nito, no? Oo nga, ito. Kumakagat pa rin siya sa manika. Baka naman, isinabit ng isdang to ang manika sa kawil para lokohin si He. Tumahimik ka. Paano magkakaroon ng utak ang isda? Paano niya kaya naisabit yon? Naging engkantado na ba ito? Engkantado? Hoy, baka nga posible yon. He, nakalimutan mo na ba yung carp kanina? Nagpapanggap din yun na patay. Kung marunong magpanggap na patay ang isdang to, kakainin ko tong manika. Akyat ka rito. Lumabas. Hoy, ayan na. Magpanggap ka ng patay, kakainin mo ang manika. Sige, pagbibigyan kita. Hoy, tingnan nyo. Nakalutang pa rin yung isda. Lutang-lutang ka diyan. Nagpapanggap yan na patay. Naintindihan nga niya ang sinabi ni He. Nagpapanggap na patay. Nang lalaki ang mata. Buong buhay ko nang nangingisda si Hiruo. Ngayon lang ako niloko ng isda. Binabati kita, host. Nakapagpamangha ng level 3 na mangingisda at baguhang mangingisda. Nakakuha ng 2,000 puntos ng pagkamangha. Hello, 120 po? Na-stroke si Master He dahil sa isda. Dali! Iangat nyo siya! Xiao Bai. Ma.
Xiao Bei. Xiao Bei. Nasaan si Xiao Bei? Xiaobei, Nandiyan si Xiao Bei. nahango na si Xiaobei. Dalhin natin siya pauwi. Gusto ko siyang dalhin pauwi? Wala na, nahango na talaga si Lin Bei. Ang mga sakim na mangingisda na to, ano na ang gagawin natin ngayon? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Sabihin na lang natin na siya ay nahulog sa tubig. Basta makakuha tayo ng tiket sa barko at makalampas sa isang buwang ito. Kapag sumiklab ang digmaan, Sino pa ang mag-aalala sa isang mangingisda? Tara na. Hindi pwede. Hindi pa ako makapagsalita. Hindi ako mapapansin ng mga magulang ko. Ano na ang gagawin ko? Mahal, mahal, nahulog ka sa tubig. Paano na kami ng mga magulang mo? Ano na ang gagawin namin? Ikaw? Sabihin mo? Na asawa mo ang nasa loob nito? Nahulog sa tubig ang asawa ko. Salamat sa inyong mga mabubuting mangingisda. Na nahuli siya. Salamat sa inyo mula sa kanya. Bilis! Patingin nga sa kanya. Daan! Daan! Mahal? Ito. Manika? Ito. Paano naging manika ito? Buong araw kayong nangisda. Manika lang ang nahuli ninyo? mangisda ng manika, Ikaw. iniinsulto mo ba ako? Gusto kong ipatawag ang Grandmaster na mangingisda Deng. na si G. Deng. Dat nahulihin ang isdang yon. Dat na yan. Ako papalabasin ko siguro Deng sa live para makita ng lahat kung paano siya mahuhuli. Tara na. Guro Deng. Siya ba yung mangingisdang may milyong followers? Si Deng Tai. Ayos ang live. Mas mabilis na akong ma-evolve. Baby, pasensya na. Kasalanan ko, malabo na ang mata ko. Akala ko kasi, si Bei ito, kaya nahiya ka sa harap ng maraming tao. Ma, okay lang. Kayong dalawa ay para rin kay Bei. Pero yung kontrata, hindi na talaga pwedeng maantala pa. Hindi na kaya ng kumpanya. Pag-uusapan natin sa bahay. Umuwi na tayo. Tara na. Dalawang matandang salbahe. Pinahiya nila ako sa harap ng lahat. Hintay-hintay lang kayo. Kapag nakuha ko na lahat ng ari-arian ninyo, padadalhan ko kayo kasama ng anak ninyo para magkita-kita. Nako, Gagawa na nila ng masama ang mga magulang ko. Kailangan kong mag-evolve agad. Deng Tai, Walang katulad sa pangingisda. Isang pamingwit lang nakahuli ng tuna. Deng Tai, Walang katulad sa pangingisda. isang pamingwit lang. Nakahuli ng tuna. Pasok, Deng Tai. walang katulad sa pangingisda. Narinig ko, ang mga isda sa lawa ng Wanfeng ay naging engkantado na. Kahit si Emperador Hiruo ay na-stress sa pagkahuli. Ngayon ako si Deng Tai. Dapat subukan ang kapalaran ko. Assistant. Mag-pain. Aray, tingnan mo naman. Binigyan mo na naman ako ng napakaliit na timba para mag-paint. Ha, engkantado na ang mga isdang ito. Pwede ba tong gamitin? Ha. 01. Ilabas ang pain. Wow, Ang high-tech naman ito. Na, ang pangingisdang ito. Ay puno ng teknolohiya. Ang galing. Ang astig. Guro Deng. Ang galing mo. Guro Deng. Galing. Takbo na kayo. naiinis na ang mangingisda Sasabog na ang isda. Sasabog ang isda. Sino bang walang anak? at walang pusong mangingisda. Ang magpapasabog ng isda. Host, Linbay Uri. isdang tabang pamilya, Lepisoseidae alligator gar pinagmulan, lawa ng 1 feng haba, 2 metro timbang, 20 kilo lakas ng kagat, 300 lakas ng atake, 500. Deng Deng Tai. Aray, ano ba? Boss, sigurado ka ba sa plano natin? Mangingisda. Talaga bang pakakainin tayo ng mais? Huwag kang mag-alala. Mas kilala ko pa ang mangingisda kaysa sa mangingisda mismo. Tandaan mo ang sinabi ko. Huwag muna kayong kumain sa unang batch ng mais. Di pa tapos ang laban. Ang huling halakhak ang pinakamatamis. Anong nangyayari? Pumapaligid lang ang mga isda sa kawil. Ayaw namang kumagat.
Master Deng, niloloko ka nito. Loko, loko. Kaya pala di kumakagat. Mga maliliit na isda pala ang nanggugulo. Sige. Bigyan mo ako. Paghiwalayin mo sila. Siya. Mga tol, hoy, Ang sabi ko, paghiwalayin mo sila, di yung maghahagis ka ng pain. Kapag mas marami ang pain, lalo lang mag-iingay ang mga maliliit na isda. Makinig ka sa akin. Gamitin mo ang mais para paghiwalayin sila. tara, ihagis natin ang mais. Boss, ang galing mo. Nagpadala talaga ng pagkain ng mangingisda. Ano ba yan? Mais ang ulam natin ngayon. Bubusugin ko kayo. Tandaan, huwag muna kayong kumain sa unang batch ng mais. Tapos magbago tayo ng formasyon. Naku, Guro Deng. Ilang kutsara na ang nahagis. Nasa ibabaw pa rin ng tubig ang mga isda. Di sila naghiwa-hiwalay. Di dapat ganito. Kahit na di nahiwa-hiwalay ang mga isda, dapat naakit na sila ng amoy ng mais. Ito, paano nangyari ito? Ito, nagkatawang tao na ang mga isda. Ano ba ang gusto nitong mga isda? Ano? Niloloko nila ako. Niloloko ba nila ako dahil kulang ang pain? CJ, Hagisan mo. Tuloy-tuloy lang. Boss, halos lahat na kami. May laman na ang mga bibig. CJ, Nagpain ang mangingisda para sa atin. Ngayon, tayo naman ang magpapain para sa mangingisda. Duraan nyo. takbo. Nagsimula ng manghuli ng tao ang mga isda sa lawa ng Wanfeng. Nako, nagsimula na silang magpain sa mga tao sa pampang. Hahaha, unang beses kong makakita ng isda na nagpapakain sa tao. Binabati kita, host. Nagulat ang grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ng 3,000 shock points. Ang ganda ng live stream na ito. Ang bilis tumaas ng shock points. Malapit na ang aking ebolusyon. Kuya, mga bro, wala na kaming lakas. Ito ba'y tuloy pa? Tama na, huminto na kayong lahat. Tandaan, lumutang sa ibabaw ng tubig. Maya-maya. Ang mga mangingisda ay magdadala pa sa atin ng malaking regalo. Ginoong Deng, mangingisda pa ba tayo? Mangingisda pa ba tayo? Mangingisda. Kailangang mangisda. Hindi ako naniniwalang ganoon katalino ang isdang ito. Pumunta sa gitna ng tubig. Paghiwalayin ninyo ang mga isda para sa akin. Maglagay ng mabigat na pain. Napakaraming isda. Tiyak na may malaking isda sa ilalim. Mukhang medyo matalino nga ang isdang ito. Makipagpaligsahan sa akin sa pagpapakain? Mas magaling ako sa iyo. Ano naman kung maraming maliliit na isda? Gamit ang ganito karaming mais. Hindi ako naniniwala na hindi mahihikayat ang malalaking isda. Swerk, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming mais. Kuya, ang galing mo talaga. Sige, sabihin mo sa mga bro na kumain na sila agad. Basta sundin nyo ako, garantiadong may inis ang mga mangingisda. Ngayon, ako naman ang magpapasindak sa inyo. Nahuli! Naku! Kuya, nakikipag-away ito sa tao. Ay, Halika't tingnan niyo ito. Kuya, nakikipag-away ito sa tao. Tabi, magsisimula na akong magpaikot nito. Malaking huli! Talagang malaking huli na ito. Mga kapwa mangingisda, magsisimula na akong magpaikot sa isda. ang laking ito, hindi bababa sa 10 kilo. Sa ganitong pagkakataon, Huwag bibitawan! Huwag magpapahinga! talagang siguro Deng Tai, ang galing talaga. Hindi lang niya pinalayas ang mga maliliit na isda, ang bilis pa, na nakahuli ng malaking isda. Ilang isda lang yan. Akala mo dahil matalino ka, makakaloko ka na sa akin, at naglakas loob ka pang magpabaon sa akin. Ngayon, ako ay talagang hihiliin kita. Panoorin ninyo ito, mga kapwa mangingisda. Ang teknikang ito, ang hari ng pag-angat. Tiyak na hindi makakatiis ang isdang ito. Ang galing talaga ni Guro Deng. Ang galing talaga. Hindi na kumikilos ang isdang ito. Ako si Deng Tai. Mayroon akong 36 na teknikang panghuli ng isda, partikular sa malalaking isda. Nakita niyo ba? Ang isdang iyon. 2 metro ang haba. Baka yun na. Ang matalinong hari ng mga isda. Naku. Dahil sa isang teknik, hari ng pag-angat, ni Guro Deng, nakahiga na ito ng patiwari. Ay, talagang si Guro Deng. Guro Deng, mag-ingat ka.
Sinabi na ni Master He, ang mga isda sa lawang ito, manloloko, nagpapanggap pa ito. Manloloko. Isang isda ang nanloko Nanloko at biglang sumalakay. sa isang veteranong mangingisda na tulad ko na may mahigit 30 taon na karanasan. Minamaliit mo ba ako? Nakita ninyo? Ang isdang ito, nahilo na sa pag-angat ko. Hoy, Malat. Ihi nga talaga. Hinahamon mo ako? Ihi ang ipinang-ihi mo sa akin? Aray, Ginoong Deng, huwag mo nang tikman yan, niloloko ka lang nito. niloloko ako? Ito. Niloloko ako nito. Nakita nyo ba? Yung isda kanina, kumikindat yon. Isda pa ba yan? Parang tao na talaga, mas magaling pa magkindat kaysa sa akin. Ang galing! Tama ka. Eksakto. Binabati kita, host. Nagulat ang mga dalubhasang mangingisda at ang malaking bilang ng manunood. Nakakuha ka ng 5,000 shock points. 5,000. Ang saya, pero di pa yan ang pinakamagugulat sa inyo. Nandyan pa ang susunod. Ginoong Deng, ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Ayos lang ako. CJ, CJ, Isang isda lang, hinahamon mo ako? Ngayong araw, ako si Deng Tai. Talagang huhulihin kita. Ginoong Deng, mag-ingat ka. Yung isda kanina, parang alligator gar yun ah. Espesyang dayuhan yan. Ay, mag-ingat ka nga. Ang lakas ng bugso niyan, bugso ng lakas. Ihahambing mo ang bugso mo sa akin? Sige, Tingnan natin kung sino. ang mas mabilis magbugso. Ikaw ang may kasalanan nito, malakas na diamond. Pamamaraan ng pangingisda? Baka yun na ang maalamat na teknik na yon. Naku, di ko mahila. Ayaw na gumalaw. Talagang ayaw na gumalaw. Ang galing. Nahuli na ni Guro Deng ang isda. Ano ba yan? Wala pa yan. Ipapaalala ko sa kanya ang kapalit ng paglaban sa akin. Si Deng Tai. Malakas na paraan ng pangingisda ng Vajra. Mukhang ngayon, talagang galit na si Guro Deng. Ito yung malakas na Vajra na paraan ng pangingisda. Pero ito ay ginamit lang ni Guro Deng nang manghuli siya ng 700 kilogong tuna. Noon, akala ko hindi ko na makikita ulit. Ang pogi, naku, may ganitong paraan talaga ng pangingisda? Ang galing ni Guro Deng. Wala na. Talo na ang isdang to. kahit gaano kagaling sa martial arts, takot pa rin sa kutsilyo. Ito. Naku, may kaya pala si Deng Tai na to. Hindi talaga may galaw. Boss, hinihinaan ka na ba? Pwede na ba tayong umattend ng lamay? Lamay ang inatupag mo, puro ka na lang kain. Mangingisda rin ako. Gusto ni Deng Tai na makipagpaligsahan sa akin sa lakas ng paa. Panaginip lang yan. Sistema, gumamit ng mga shock point para lumaki. 121 degrees. Kahit si Master Hua, nang ginamit niya ang Vajra fishing method, 120 degrees lang ang kaya niya. talagang mas magaling pa si Guro Deng sa kanyang guro. Mas mataas pa ng 1 degree kaysa kay Master Hua. 1 degree. Nga, Talagang hindi nabigo si Master Deng. ang galing, ang husay talaga. Humarap ka sa akin. Akyat ka rito ngayon din. Malakas na. Paraan ng pangingisda ng Vajra. Kaya mo yan. Binabati kita, host. Tapos na ang ebolusyon. Hinamon mo ako? Halika rito. Malakas na paraan ng pangingisda.
Pabigat, dagdag sa malakas na paraan. Kahit pating pa yan, Mahuhuli ko rin yan. Guro Deng, kaya mo yan. Hulihin mo siya. Kaya mo yan, Guro Deng. Naku, Pear, Ikaw, ang bilis mo namang lumaki. isda ka pa ba talaga? Mabilis lumaki? Wala yan! Kaya ko pang magbago ng anyo. Panoorin mo! Hihilahin ko tong mangingisda sa tubig. aray, hoy, Aray. Kaya mo yan, pare. Aray! Ang lakas ng isdang to! Wow! Mas mahirap pa sa paghuli ng 700-pound na tuna, si Deng Tai. Ang lakas ng kapit. Kung karaniwang mangingisda, baka sumuko na. Kung ganito ang sitwasyon, maihihila niya ako sa tubig. Siguro magpahinga muna. Kung ganito ang sitwasyon, maihihila siya. Siguro guluhin ko muna siya. Magpahinga muna. Lanan, guluhin, lanan. Hindi. Nanghihina na siya. Grabe naman to. Aray. Nasira. Titanium alloy tongue fishing rod, ah. Ginamit ko to para sa 700-pound na tuna. Hindi naman nasira. Isang isda lang ang nahuli. Biglang. Nasira. Kahit titanium alloy na fishing rod, nasira rin? Baka naman, ang isdang to, hindi lang matalino, mas malakas pa sa 700-pound na isda. Ang lakas niya nga, ang galing naman ng isdang to, baka yung sinasabi nilang diwata ng dagat to. Nasira na talaga. Binabati kita, host. Matagumpay na nasira ang pamingwit. Nagulantang ang maraming mangingisda. Nakakuha ng 5,000 puntos ng pagkamangha. Hindi rin pala maganda ang pamingwit ni Ginoong Deng. Baka galing yan sa, sele na ₱10, 70 sentimo lang. Nakakainis. Ginamit ko na ang aking malakas na paraan ng pangingisda. Ginamit ko na, di pa rin mahuli ang isdang to. Kung magpapatuloy pa to, baka isipin ng iba yung 700-pound na tuna ko ay dinaya ko lang. Aalis na ako. Sir Deng, ayos ka lang po ba? Ayos lang. Tuloy pa ba tayo ng pangingisda? Ito. Ito, ang pangingisda. Para naman talaga yan sa pag-eehersisyo at kalusugan ng isip at katawan. Ito. Sa ilalim ng Wanfeng Lake. Napaka-komplikado talaga ng sitwasyon. Sa tingin ko, wag na lang. Wag na. Alis na. Aalis na siya. Kung aalis ka, Paano na ako mag-evolve? Boss, ayos ka lang ba? ayos lang. Tawagin mo ang mga kasama. Sundin ang utos ko. Sige, boss. Sir Deng, tingnan mo. Tignan mo. Ano? Wala na. Nagkatawang tao na talaga ang isda. Nagpakita pa ng middle finger. Talagang gitnang daliri. Talagang iniinsulto ako nito. Iniinsulto ako. Sige, lalabanan kita. Assistant, kunin mo yung baras ko. Dalhin mo rito. Tay, nanay, kayo, pirmahan nyo na lang agad ang kontrata. Utang ng utang ang kumpanya ngayon. Si Xiao Kun lang ang makakaligtas sa kumpanya. Ako, para sa ikabubuti nyo rin ito. Ito. Ito yung lawa kung saan nawala si Xiao Bei. Oo nga. Baka nga naging engkantado na ang mga isda sa lawang ito. Hey, baka alam nila kung nasaan si Xiao Bei. Tama. Pupunta ako para tingnan. Tara na. Hoy! Ano? Anong nangyayari? Ito, baka totoong naging engkantado na ang mga isda sa Wanfeng Lake. Engkantado man o hindi ang isdang yan, wala na tayong oras.
May balita ako. Nauna ng kumilos. Ang 10 Nations Fleet. Kailangang pirmahan ng matandang mag-asawa ang kontrata ngayong araw. Tara na. Isang baras, 3 henerasyon ang mamamana. Kahit wala na ang tao, nandyan pa rin ang baras. Ang rebarang baras, libu-libong beses pinanday. Ang steel cable ng PC, hindi mapupunit kahit ilang baltak. Ngayon, hindi na ako maniniwalang makatatakas ka pa. Ano yung kumikinang na yan? Ngayon ko lang nakakita ng ganito kakapal na linya. Steel cable, rebar. May alam pala si Deng Tai. Pero, Hindi ka naman siguradong makakahila sa akin. Subukan natin ang kapalaran. boy, may nahuli ako. Rebar, steel cable. Kahit ang Dragon King ay makakita nito, aayaw din. Haha, kahit na isa kang isdang naging engkanto. Kahit maging Dragon King ka pa, ano pa ang magagawa mo? Ha? Aba, Malakas nga talaga ang rebar na to. Mukhang talagang napaikon si Deng Tai. system, gumamit ng shock value para lumaki. Aba, kuya, totoong naging engkanto. Kaya pa nitong lumaki. Kuya, ikay aking Diyos. Aba, bakit lalong lumakas ang hatak ng isdang to? Hoy, Ginoong Deng, tutulungan ka namin. Wag. Ako si Deng Tai, isang dekalibreng master mangingisda. May milyon-milyong tagasunod. Isang 350 kilogram na tuna ay hindi kalaban sa akin. Paano ako matatalo ng isang isdang galing sa lawa? Lanan. Vajra fishing technique. Walang kwenta yan. Vajra fishing technique. Nabigo na yan bago pa ako nag-evolve. Ngayon, lalong mabibigo. Sumubok ka. Aray. Aray ko po, Ginoong Deng. Ito, ang isdang to kahit ang Vajra fishing technique ay wala ring nagawa sa kanya. Hayaan mo na akong tumulong sa'yo. Wag. Ang aking Vajra fishing technique ay may isa pang huling hakbang. Ang aking pinakamalakas na technique. Ano, may isa pang technique. Vajra whirlwind spinning fishing technique. Ay, ginamit na naman ni Old Deng yung masamang paraan ng pangingisda. Ano? Anong klaseng pamamaraan ng pangingisda ito? Ito? Ito ang maalamat na Dalijingang fishing method na mas mataas pa sa Dalijingang whirlwind fishing method. Ginagamit niya ang mabilis na lakas ng kanyang mga binti para mabilis na mahila ang isda. Tapos idagdag mo pa ang rebar fishing rod ni Master Deng. Talagang lalagot ang isda. Ang galing talaga ni Teacher Deng, walang awa. Marunong na rin siyang mangisda nang nakahiga. Ang galing talaga ni Teacher Deng, marunong na siyang mangisda ng nakahiga. Mukhang nagalit na kay Teacher Deng ang isda. Marunong nang. Inaasar ako. Nag-middle finger pa sa akin. Huhulihin kita. Isang isda? 18 paraan ng pagluto. Hindi kaya. Ang lakas ng whirlwind fishing method na ito. Sobrang lakas. Hindi ko talaga mahila. Nag-consume ng shock points ang system. Lumalaki pa rin. Hindi kaya. Hindi pa rin kaya. Ang kakaiba talaga ng pamamaraan ni Deng Tai. Kahit lumaki ako, hindi ko mahila. Tapos na. Lalabas na ang isda, ayan. Mali, ang isdang ito. Lumalaki ba? Ano? Lumalaki? Kanina 2 metro lang. Ngayon, 3 metro na siguro. Ngayon, Naging engkantado hindi na ba ang bababasa. isdang ito? Congratulations, host! Nag-shock ng maraming mangingisda. Nakakuha ng 5,000 shock points. Ito, ganito lang karaming shock points. Walang kwenta. Hindi pa rin ako makakapantay kay Deng Tai. Talagang mahuhuli na ako. Hindi tama. Tama nga ang hinala ko. Ang laki talaga nitong isda. Lumalaki talaga siya. Ang isdang ito, hindi lang matalino. Kaya pa nitong mag-evolve. Evolusyon? Evolusyon pa more? Kahit pa mag-evolve siya ng mag-evolve. Isda pa rin yan, di ba? Kahit pa yan ay alligator gar. O kahit buwaya pa ang dumating. Ngayong araw, mahuhuli ko pa rin yan. Isda lang yan. Ang lakas ng loob mong mangasar sa amin na mga mangingisda. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo, ang mangingisda ay hindi basta-basta.
Tama yan. Ang galing mo, lumaki na naman ba yung isda? I Suportado share ni namin si Rayundi Ginoong 500 ang live. Lumaki na naman ba yung isda? Ay naku. Naiinis na talaga si Dengtai. Yung konting shock points na to, wala talagang silbi. Hindi ko pa rin siya mahila. Na-detect ang host. Naabot na ang maximum na haba ng kasalukuyang species ng isda. Ina-activate ang espesyal na ebolusyon. Espesyal na ebolusyon. Kaya mo yan, Ginoong Deng. Malapit nang mahuli yang isda. Kaya mo yan, Ginoong Deng. Laban. Kaya mo yan, Ginoong Deng. Laban. Kaya mo yan, Ginoong Deng. Laban. Ay naku. Boss, talagang mahuhuli na tayo nito. Sino na ang magiging leader natin? Para mang-asar sa mga mangingisda. Teka, Tingnan nyo, bakit papunta na sa pampang si boss? Oy? Anong nangyayari? Bakit wala ng resistance? Nakawala na kaya sa kawil? Ikaw! Kanina pa, ang mata ko nagkakamali ba ng tingin? Yung isdang ito, kinain yung rebar kong pamingwit ko. Ako ba ay nananaginip lang? Deng, tigilan mo na yan. Yung isda, talagang kinain nito. Yung rebar fishing rod mo. Hindi ordinaryong isda to. Demonyong isda to. Imposible. Talagang imposible. Rebar to kahit palakulin, hindi mapuputol. Paano posible na kinain ito? Yung pamingwit ko? Ano ba? Ang lakas naman ng isdang to. Kumakain ng bakal, nagmutate na siguro tong isda. Buti na lang may shock points. Para mag-special evolution. Kung hindi, wala na tayo. Naabot na ang pinakamahabang posibleng sukat ng isdang ito. Nagsimula ang espesyal na ebolusyon. Espesyal na evolusyon. Naisa katuparan ang kakayahang lumamon. Binabati kita, host! Sa paggamit ng kakayahang lumamon, nakapagpa-shock sa grupo ng mangingisda, nakakuha ng 10,000 shock points. Sapat na ang shock points para sa kondisyon ng ebolusyon. Commissioner Chen, may masamang balita. Ayon sa satellite, nagtipo ng fleet ng 10 bansa sa Dagat Dayan. Yung pinakamalapit, ang fleet ng Silangang Isla, ay nasa layong 20 milyang pandagat lamang mula sa ating teritoryo. Ano? Ang 10 bansang armada. Ano ba ang gusto nilang gawin? Nagpadala na ba tayo ng telegrama para magtanong sa kanila? Nagpadala na ang liaison department ng telegrama na nagpapahayag ng matinding pag-ayaw. Pero ang kabilang panig ay walang ibinigay na anumang tugon. Nag-utos ang Pangulo ng Bansa na maghanda ng buo para sa digmaan. Maghanda para sa digmaan? Ang 10 bansang armada. Kung sila'y magsasalakay ng buong lakas, ang dakilang Kian Armada, hindi kayang labanan ng 2 kamayang apat. Kung ang buong hukbo ng kalaban ay sasalakay, ang dakilang Kian ay nasa panganib na. Ginoong Deng, ano na ang gagawin natin ngayon? Itong isda, kinain pa ang iyong pampitong bakal na baras. Lahat kinain. Hoy, Kung hindi, gumamit na lang tayo ng bagong enerhiya. Bagong enerhiya? Ako, ang dakilang master ng pangingisda. Nakahuli na ako ng 700-pound na tuna. At ngayon, gusto mong gumamit ako ng bagong enerhiya? Sasabihin ko sa iyo, ang mga nang elektrika ng isda ay mabubuting tao. Sino ang nang elektrika ng isda? Siya ang tunay na tao. Tayo, ano na ang gagawin natin ngayon? Itong isdang ito, nakakain pa ng bakal na pampito? Marahil, ito ay isang mutadong bagong uri. Kung mahuhuli ko ito, ako na ang tunay na numero 1 sa mundo ng pangingisda. Lawli, Bidi, dalhin mo rito ang iyong sasakyan. Ginoong Deng. Gagamitin mo ba ang winch para mangisda? Ha. Winch? Iyan ang pamamaraan ni Lydia Guang. Napakababa ng antas. Anong ingay ito? Ay naku, si matandang Deng, walang galang sa patakaran. Tingnan mo. Crane fishing. Wow, ang galing.
Unang beses kong makakita ng crane fishing. Ang galing naman. Wow, ang galing mo talaga, G. Deng. Paano ka makakapangisda niyan? Wow, ang galing talaga. Aba, Si Jideng, hindi batas. Hahaha, paano ka makakapangisda niyan? Deng. Pinapunta mo ang crane na ito para mangisda ba? Ganito kalaking kawil, makakagat kaya ng isda to? Unang beses kong makakita ng crane fishing. Nabaliw na si Jideng sa galit. Gagamitin ba ang crane para pukpukin ng isda? ano ba alam mo? Naiintindihan ko na. Hindi ito ordinaryong isda. Hey. Hindi lang ito matalino. Nangaasar pa. Gagamitin ko ang crane. Kung hindi mo kaya kumagat sa kawil, ibig sabihin, takot ka, mas mahina ka pa sa mangingisda. Isdang yan. Narinig mo ba? Aray, ay naku! Nabaliw na talaga si Edeng ngayon. Ito, kahit na matalino ang isda, hindi naman ito naiintindihan ang sinasabi ng tao. Ito. Hindi naman kakagatin ng pating to. Lene. Hoy, Edeng. Alika, isdang ito. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo. Kaming mga mangingisda, hindi gawa sa putik. Ay naku, Bumababa na. si Dengtai. Matalino ako. Hindi naman tanga kakagatin ng crane. Siguro kung balyena na ako. Buwisit? Buhaya ako? Magpapakamatay ba ako? Diyos ng isda. Alam mo ba? Kung nasaan ang anak ko. Tatay, nanay. Diyos ng isda. Alam mo ba kung nasaan ang anak ko? Si Xiao Bai. Tatay, nanay, nababaliw na ba kayo? Wala namang Diyos ng isda. Dali pirmahan na ninyo ang kontrata. Kung hindi, talagang babagsak ang kumpanya. Oo nga. Ito. Hindi pwede. Kailangan kong kumagat. Kapag pinalampas ko ang pagkakataong ito, baka matagal pa bago ako mag-evolve ulit. Para kay tatay at nanay, sige na. May huli na! Ano naman kung matalino ka? Isang tangang isda ka pa rin, di ba? Hey! Bumarap ka pa sa crane! Kinain mo ang aking rebar! Kakainin mo pa ba ang crane na ito? Ako si Deng Tai. Ngayong araw, kailangan kitang iangat. Kung hindi, magpapalit ako ng pangalan. Tatawagin ko ang sarili kong Deng Fei Tai! Ang lakas ng crane na ito! Wala akong magawa. Sistema. Buhayin ang kakayahang lumamon. Beep, hindi sapat ang antas ng ebolusyon ng kasalukuyang species ng host. Hindi kayang lunukin ang kasalukuyang bagay. Magsikap ang host na makakuha ng mga shock point. Ano? Aray, may huli nga. Naku, may isda nga. Kaya pang kumagat sa kawit ng crane. Edeng, talagang espesyalista sa pangingisda. Ang galing niyang mahulaan ang isip ng isda. Sigurado talaga. Ang galing mo, Edeng. Ang galing naman yan. Totoo ba yan? Ang galing talaga. Gaano kalaki ang isdang kayang kumagat sa kawit ng crane? Nagiging multo na yata ang isdang yan. Crane. Pangingisda. Ganito kalaki ang mga isda sa loang ito. Xiao Shang-kun, ang crane na ito, hindi kaya nakahuli ng bangkay ni Linbei? Hay hindi. Kung mahukay ngayon ang bangkay ni Linbei, magkakagulo ang dalawang matandang yan. Nakatanggap na ako ng mensahe. Malapit nang sumalakay ang fleet ng East Island. Kailangan nating magmadali. Lumabas na! May nahila nga! Ito. Oy, Ano ba talaga to? Ito. Ano to? Ito,
Aba, ang lakas ng crane. Ang laki talaga. Hindi talaga maigalaw. System. Gumamit pa ng shock points. Palakihin mo ako. Kulang ang shock points. Mangalap ka muna ng shock points. Kulang ang shock points. Wala na. Talo na tayo. Hahaha. Magpakamatay ka. Kahit anong gawin mo. Wala namang isda na sasagip sa'yo. Panoorin ninyo, mga mangingisda. Ngayon, ako si Deng Tai. Huhuliin ko tong alligator gar para sa aming mga mangingisda. Wala na. Nadali tayo mayon. Malamang mahuli talaga ako ng mga mangingisdang to. Nanay, tatay, pasensya na. Do. Teka, mali. Di yan alligator gar. Buwaya yan. Buwaya. Buwaya. Ha? Buwaya? Mukhang 4 na metro yung buwaya, no? Sa Wanfeng Lake Bakit may ganito kalaking buwaya? na nagtatawang tao kaya yan. Nag-share ng nararamdaman ng streamer si Suyu Eran at Feitong Shunchang. Nag-cheer para sa streamer si Xiao Xiao Gurenjin. Baka nag-evolve yung alligator ko. Evolve? Wow. Ito. Xiao Xiao kun. Tingnan mo yung mata ng isda. Parang... Lin Bei. Xiao Bai. Nasaan si Xiao Bei? Wala talaga. Nanay, tatay, nagkamali lang tayo ng nakita. Buwaya lang yon. Oo nga pala, pirmahan nyo na ang kontrata. Buong buhay ni Lin Bei ang inilaan sa kumpanyang to. Kung hindi nyo pipirmahan, wawakwak na ang kumpanya. Ako, Parang, ang pagkakatulad ng tingin ni Lin Bei at ng isang to. Kahit ano pang koneksyon nito kay Lin Bei o wala man. Hilahin, nasa ibabaw na ng tubig ang isda. Pero, buwayang mahigit 4 na metro ang haba. Protektadong hayop ng bansa ito. Natatakot akong hilahin ito. Natatakot ako. Takot, anong kinakatakot mo? Hilahin mo lang tong isda. Bibigyan kita ng 10,000. Nagulat ang mga mangingisda. Nakakuha ng 20,000 puntos ng pagkamangha. 20,000. Ayos. Gumamit ng puntos ng pagkamangha para lumaki. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Basta ako'y lumaki pa. Hindi na ako matatakot sa crane na to. 10,000. See? Sasabak na ako. Aray, Naku. Aray ko, tignan mo. Parang lumalaki yung buwaya, di ba? oo nga. Ito. Naku, lumaki nga talaga. Ha? Lalong lumalaki. Maligayang bati, host. Nagulat ang mga mangingisda. Nakakuha ng 5,000 puntos ng pagkamangha. Lumalaki. Baka naman talagang si Lin Bei ay muling isinilang bilang isda? Naging isang halimaw na isda? Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Bilisan nyo. Hilahin. Kung mahila nyo yan, bibigyan ko kayo ng 20,000. Tatlong isda. Pangit na isda. Kahit anong relasyon meron ka kay Lin Bei, ngayong araw na ito, kailangan mong magbayad ng 3. Kaunti na lang. nararamdaman ko. Humihina na ang kuryente ng crane. Gumamit ng shock points. Lumaki! Aray. Aray. Anong ginagawa mo? Hilahin mo na. Bakit parang lalong bumagal? Ako rin! Hindi ko alam. Parang nararamdaman kong lumalaki at bumibigat yung isda. Halos hindi na makahila yung crane. Ikaw. Tama na. Crane ito ah. Paano naman pwedeng hindi mahila ang isang isda? Hila. Hilahin mo na nga. Kung hindi mo mahila, wala kang makukuhang 5. Aray, aray.
Anong nangyayari? Ako, hindi ko rin alam. Ito, parang hindi gumagalaw yung isda. Parang yung isda talagang lumalaki at bumibigat. Sapat na ang bigat. Ngayon, ako naman. Aray, Aray. Ito ay... Aray. Naku, Ginoong Deng. Hulihin mo na yung isda. Niloloko ka lang yan. Halos sapat na. Baba ka dyan. Aray, tulungan niyo ako! Deng Tai! Deng Tai! Ngayon, papahirapan kita. Isang crane ang nahila sa tubig. Tiyak na maraming shock points ang makukuha. Baka sakali diretsyo ng maging tao. Tulungan niyo ako. May tao ba dyan? Ito, muntik nang maibulsa ng isda ang sasakyang ito. Dali, umakyat kayo para pabigatin ang sasakyan. Anong nangyayari? Kahit crane, hindi mahila ang isang isda. buwaya yan. Mukhang daan-daang kilo ang timbang niyan. Ito. Naging engkantado na talaga ang nasa lawa. Binabati kita, host. Nagulat ang maraming mangingisda. Nakakuha ka ng 10,000 shock points. Dagdagan ng tao. Kahit dagdagan pa ng tao, hindi ako matatakot. Guguluhin ko kayong lahat sa tubig. Aray, Ginoong Deng. Hindi na pwede ang ganito. Lalong lumalaki ang isdang ito. Kung magpapatuloy pa, lahat tayo mahihila sa tubig. Aray, Ay atras. Iatras mo, Ay lapit ang isda sa pampang. Kapag nalayo na sa tubig, pwede mo nang bugbugin gamit ang crane. iatas. Tama. Ilapit ang isda sa pampang. Anuman ang uri mo ng isda, wala ka ng silbi. Wala na. Hindi na ako aabot para mag-evolve. Kapag nasa pampang na ako na ang masusupil nila. Kinakabahan na ito. Bilis, bilis, bilis! Ginoong Deng. Lakasan mo pa. hilahin mo ang isdang yan para sa akin. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kung bigla akong mananakit ng tao sa pampang, tiyak na gagamitin sina Shu Weiwei sa mga magulang ko bilang panangga. Paano kung masaktan ko sila nang hindi sinasadya? Anong gagawin ko? Hay, tignan niyo, ano yon? Kuya, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Diyos ko! Nagkaroon na ba ng kaluluwa ang mga isda sa lawa ng Wanfeng? Napakarami nila. Ito ba ay pagsasagip sa buwayang yon? Ikaw, Kayong lahat. Kuya, pinakain mo kami ng husto. Ngayon, sasamahan ka namin ibagsak ang mga mangingisdang to. Itong maliit na carp? Sumasagip ba sa buwaya? Nakakatuwa naman. Nagkaroon na ng kaluluwa ang buong grupo ng isdang to. Binabati kita, host. Nagulantang ang isang malaking grupo ng mangingisda. Nakakuha ng 20,000 puntos ng pagkamangha. Lumalaki ang katawan. Aray, sira na. mahihila na pa ba ang kotse? Class. Bilis, bilis, bilis. Ay, yung crane ni Laoli. Talagang hinila papasok yung crane. Ay yung mga isda dito sa Lake Wanfeng. Talagang matalino. At saka, lumalaki pa. Hindi pwede. Kailangan tumawag ng pulis. Hayaan na lang ang gobyerno ang bahala. Tumawag ng pulis? Hindi. Talagang hindi pwede. Mabubuko ako ng ganun. Wakas na ng lahat para sa akin. Hindi pwede. Ginoong Deng, kayo po ang 2 ulit na kampyon sa pangingisda. Yung 350 kilogram na tuna. Kayang-kaya ninyong hulihin ng walang gamit. Ngayon, dahil lang sa isang isda sa lawa, magpapatulong na kayo sa pulis. Kung ganon, ang reputasyon ninyo ay masisira talaga. Pero yung crane ko, nahila na papasok. Ito. Ano pa bang magagawa ko? AO. Nahila na yung crane papasok. Tayo. Pwede pa ring mag-igib ng tubig. Pag naubos na ang tubig, hindi ba madali na lang hulihin yung isda? Mag-igib ng tubig? Xiaokun, huwag mag-igib ng tubig. May bangkay sa ilalim ng lawa. Kapag nahukay yon, Huwag kang mag-alala. Tingnan mo yung loang ito. Matagal na panahon bago nila maigib ang lahat ng tubig dito. Kailangan lang nating patagilan hanggang yung 2 matandang yun ay pumirma na ng kontrata. tama? Ginoong Deng, kami ay para sa reputasyon ninyo. Oo, yung gastos sa pag-igib ng tubig. Sagot na namin lahat. Si. Sige, susundin ko na lang kayo. Mag-igib ng tubig! Commissioner Chen, may bagong balita. Nakahanay na ang mga barko ng 10 bansa.
papalapit na sa teritoryong dagat ng Dakyan. Yung mga barko ng East Island ay nakarating na sa contiguous zone ng dagat natin. Maaari silang umatake anumang oras. Ano ang gagawin natin? Ano pa bang magagawa? Nais kong ngayon na ay may lumitaw na pating sa dagat at lulunin ang buong flota. Director Chen, sa panahong ito, huwag na kayong magbiro. Lulunin ng flota? Kahit pating, kahit na balyena, hindi kakayanin yan. Sabihin sa flota ng Dakyan, handa ang lubusan ng labanan. Ang aming Dakyan, mas pipiliing lumaban ng buong tapang kaysa hamakin. Opo. Kuya, ang galing mo talagang mag-evolve. Ang astig. Binabati kita, host. Nagulantang ang maraming mangingisda. Nakakuha ng 50,000 shock points. Na-activate ang kakayahang lumulon. Hindi pa rin sapat ang 50,000. Malayo pa sa evolution. Kahit crane, ginamit na. Mukhang wala ng ibang paraan. Si Deng Tai. Paano na kaya ito? Ano to? Tubo ito. Baka si Deng Ti. Magsip-sip na? Takbo. Kuya, tulungan mo ako. Isda lang yan. Kahit matalino pa yan. Ano naman ang magagawa? Papatuyuin ko ang tubig. Tingnan natin kung paano ka pa magyayabang ngayon. Wang. Bibi. Kapag napirmahan na ang mga kontratang ito, ang kumpanya at ang aming pamilyang Lin ay wala ng koneksyon sa isa't isa. Paano kung bumalik si Xiaobei? Ako. Bumalik? Ang anak ninyo baka wala nang natira kahit buto-buto. Tatay, nanay, naniniwala rin ako na buhay pa si Lin Bei. Pero hindi na talaga kayang isalba ng kumpanya. Noon, marami talagang utang si Lin Bei. Ngayon, si Xiao Kun lang ang handang tumulong sa atin. Kung mag-aatubili pa rin kayo, Tama po, tito at tita. Pinakamatalik kong kaibigan si Lin Bei. Hindi ko kayo ipapahamak. Pangako ko sa inyo. Kung sakaling bumalik si Lin Bei balang araw, ibabalik ko sa inyo ang kumpanya. Pero ako kasi, Deng Tai, dakilang master ng pangingisda pa naman ang turing sa'yo. Nagpatuyo ka pa ng tubig, nakakakahiya talaga. si Ipagulat ko ulit kayo. System, I-activate ang paglulon. Hoy, ito. Bakit hindi na ito nagpapatuyo ng tubig? Baka kaya may naipit na bagay sa pampatuyo. Aray! Hoy! Ito! Buwaya to! Baliw ba ito? Paano ito kumakain ng tubo ng bomba? ay, ginoong Deng, umalis na tayo. Ay, malapit nang umahon yung buwaya. nanlalabo ba ang mata ko? Kung makain ng bomba yung buwaya. Scripted lang. 2. Pick 2. Ang tapang naman ng buwayang to. Naku po. Ano ba? Nakaaway ko ba ang demonyong isda? Binabati kita, host. Nagulat ang isang malaking grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ka ng 50,000 shock points. 50,000 pa rin nga. Mukhang yung live stream ni Deng Tai. Hanggang dyan na lang ang kayang maabot. Ciao. Saklolo! Ha? Aray, Tatay, nanay, Huwag dito, kukunin ka ni San Kiao Xiaopan. Tatay, nanay, siguradong matatakot sila ng gusto. Pero, Hindi kita palalampasin ng ganito lang. aray! Tumayo ka! Tumayo ang buwaya at nanampal. Nananaginip ba ako?
Ito ba? Isda pa rin to. Parang tao na ito eh. Wow, nanampal ang isda. Unang beses ko ito makita. Ang galing ng isdang to. Binabati kita, host. Nagulat ang grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ka ng 50,000 shock points. Nagsimula ang ebolusyon. Xiao Kun, ayos ka lang ba? Xiao Kun, ayos ka lang ba? Aray, isda pa ang nanapak sa kin. Papatayin ko yan. Tahan na, Xiao Kun. Fleet ng 10 bansa, malapit ng sumalakay sa dakyan. Mag-isip tayo ng paraan para mapapirma ang 2 matigas ang ulo sa kontrata. Tapos, takas na tayo. Tama. Kasalanan ng 2 matigas ang ulo na to. Ang tagal nila, kaya ako nasapak ng isda. Kapag napirmahan na nila ang kontrata, gagawin ko silang tulad ko, lulubog sa dagat. Fleet ng 10 bansa, lulubog sa ilalim ng lawa. Shu Weiwei, Kiao Xiaopon. Ang tindi nyo talaga, pero hindi pa ako makapagsalita ngayon. Baka matakot sina mama at papa kung bigla akong lalabas. Anong gagawin ko? Boss! Boss! Nag-evolve ka na naman! Pabuti naman! Akala namin, para iligtas kami. Nahuli ka ng mga mangingisda. Alam ko na. Pa, ma, Xiao Kun. Ganito na ang lagay ni Xiao Kun. Pakipirmahan na lang ninyo ang kontrata. Ah, sige. Ikaw ang manugang namin at si Xiao Kun ang pinakamatalik na kaibigan ni Xiao Bei. Itong kontrata, ipirmahan ko. Hoy, tingnan nyo. May nakasulat sa ibabaw ng lawa. Ito. Ito. Director Chen, may mahalagang balita ako. Anong balita? Umalis na ang fleet ng 10 bansa. Hindi. Tingnan ninyo. Ako si Lin Bai. Nag-awaken ako ng shock evolution system. Gusto kong ialay ang sarili ko sa bansa. Tama na, ikaw, Sekretarya Lee. Ngayon ay nasa kritikal na sandali ang pag-iral ng ating dakyan. Ginagamit mo ang mga pekeng balitang ito para sayangin ang oras ko. Anong balak mo? Director Chen, hindi ito peking balita. Tingnan ninyo. Ito yung video na kinunan mismo sa lugar noon. Lumaki. Kaya nga talagang Lunukin ang water pump. Ito. Totoo nga kaya ito? Mayroon siyang shock evolution system? Sekretarya Lee, isilagad ang lahat ng balita. Pupunta ako sa lugar ngayon din. Kung totoo ang sinasabi niya, ang dakyan ay maliligtas na. Hala! Nakita nyo ba? Sabi sa atin ng isdang ito, siya si Lin Bei. ang nawawalang Presidente ng Lin Group na si Lin Bei. Baka naman, naging isda si Lin Bei. Xiao Bai, Ikaw nga ba talaga yan? Si Xiao Bei nga talaga? Lin Bai, si Lin Bei nga talaga. Hindi, imposible. Talagang imposible. Paano magiging isda ang tao? Tito, ito ay panloloko lang ng kalabang kumpanya. Layunin nila ay wasakin ang kumpanya ni Lin Bei. Pirmahan mo na ang kontrata. Ito. Ay, tingnan ninyo. Nagbago na naman ang disenyo sa lawa. Hindi! Kaya, Pirmahan. Su, Wei, Kiao, Xiao, Kun, pumatay. mamamatay tao. Ah, baka si Lin Bei ay pinatay ni Naksu Weiwei at Kiao Xiaokun. Imposible? Peke ito. HMM. Pa, pirmahan mo na. Wala na tayong oras. Pik, paano naging peke ito? Kanina, Nang pinapapirma ninyo sila, nagbago ang mga salita sa lawa. Maliwanag na sagot ito. Sa tanong natin, baka naging isda na nga si Lin Bei. Tama nga. Ay tingnan ninyo. Nagbago na naman ang mga salita. Sumagot ang isda sa atin. hehe, At sinabing, ang galing natin. Mukhang, kayo nga ang mga mamamatay tao. Huwag ninyong payagang makaalis. kalibutan sila. Huwag kayong aalis. Ano ba yan? Ano ba yan? Sabihin ko sa inyo, ang lolo ko ay isang comprador sa East Island. Magbigay daan kayo at hayaan kaming umalis.
Umalis na tayo. Hindi na tayo makakaalis ngayon. Direktor ng Kagawaran ng Depensa ng Dakian, Chen Wu. Ginoong Linbei, ang mensahe mo. Nakita namin kung totoo ang sinasabi mo. Mangyaring pumunta ka sa Pampang at magkita tayo. Hoy, yung, Direktor Chen. Anong biro to? Gawa-gawa lang yan ng tao. Espesyal na epekto lang yan. Yung, ngayon, ang East Island at ang 10 bansa ay magsisimula na ng pangkalahatang atake. Hindi ba dapat nandoon ka sa depensa? Magsisimula ng atake. Ang balita tungkol sa East Island at sa 10 bansa ay lubhang lihim. Paano mo nalaman? Mukhang maraming uod sa Dakian. Ha? Mga tauhan, dalhin niyo siya. Hoy, hindi. Huwag kang magkakamali. Direktor Chen, ang lolo ko ay isang comprador ng East Island. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Ginoong Linbei, kung totoo ang sinasabi mo, mangyaring pumunta ka sa Pampang para mag-usap. Pangako ko, hindi ka pababayaan ng Dakian. Pating, saan galing tong pating? Kanina pa, buhaya to, di ba? Xiaobe, ikaw to, di ba? Kahit anong itsura mo, kilala ka pa rin ni Mama. And Linbei muling isinilang si Linbei at naging isda. Pwede pa siyang umevolve. Aray, itong pating na to ay lalong lumaki kaysa kanina. Mukhang may sistema nga ito. Binabati kita, host. Nagulat ang isang grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ng 2,000 shock points. Lumaki. Ito lumaki nga talaga. Ginoong Linbei, kaya mo pa bang evolve? May utos na naman ang boss. Mga kasama, kumilos na tayo. Sige, kaya mo yan. Makakapag-evolve pa ako. Para tulungan ang Dacian, Labanin ang armada ng 10 bansa. Ayos. May pag-asa na ang Dakian. Ginoong Lin, ano pa ang magagawa ng Dacian para sa iyo ngayon? Sabihin mo lang. Mangyaring protektahan ninyo ang aking mga magulang. Sige, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming protektahan ang iyong mga magulang. Ang dalawang ito ang pumatay sa iyo. Ngayon, ibibigay na sila sa iyo. Huwag naman, ang lolo ko ay comprador ng East Island. Ang mga battleship ng 10 bansa ay malapit nang sumalakay sa Dacian. Hindi niyo ako pwedeng gawin to. Linbei, Ikaw ang hindi nagpahalaga sa akin. Ni 5 duling ay hindi mo ibinigay. Tapos, nagsasabi ka pa ng pagmamahal. Sasabihin ko sa'yo kung ngayon ay may gagawin ka sa akin. Habang buhay kitang hindi patatawarin. patawarin? Kayo pa ang magsasabi ng patawad? Kalihim Chen. Handa na po. Sige, buksan na ang livestream. Tulungan si Linbei na makakuha ng shock value. Labanan ang 10 bansa na flota. tingnan ninyo. May bating sa langit. Ang laki ng peteng. Lumilipad pala sa himpapawid. Hehe. Kapag nasa tamang lugar ka, kahit isda ay makakalipad. Kahit ang live stream ni Dengtai ay hindi makakakuha. Nang ganito karaming shock points para sa akin, kailangan pa rin ng Dacian. Diyos ko, Tingnan nyo. Nanlalabo ba ang mata ko? Anong nangyayari?
Tama ba ang nakikita ko? Nagsimula ng mangisda gamit ang eroplano. At napakalaki pa. Binabati kita, host. Nagulat ang maraming mangingisda. Nakakuha ng 300,000 shock points. 300,000. Mas mabilis na ngayon. Kapag nakarating na ako sa dagat at nilaro ang 10 bansa na flota at nagulat ang buong mundo, diretso na ang pagtaas ng shock points. Kagalang-galang na Hookmaster. Natanggap na ang pinakabagong intel mula sa Dacian. Tingnan niyo po. Ginamit ang eroplano para ilipad ang isang pating. Ang mga taga-Dachen, baliw ba sila? Ginoong Shangdiao, baka kakaiba ang isdang ito. Ayon sa impormasyon ng aming tauhan na naipadala mula sa Dakian, sa isang lawa doon sa Dakian, may isdang lumalabas na may talino. At saka parang nag-evolve pa. Talino, evolve, impossible. Isda lang yan. Paano magkakaroon ng talino? Mga dahilan lang yan ng mga mangingisda. Sa dakyan kapag hindi sila nakakahuli. Eh yung pateng, Panlilinlang lang yan ng dakian. Nakita nilang nagkakaisa ang armada. Ang 10 bansa, nagpanik sila. Wala na silang magawa. Gumamit pa ng peteng na lumilipad. Para lang takutin tayo. Panaginip lang nila yan. Magputos ka. Pasulungin ng armada. Sulong, Gino. ano ang gagawin ninyo? Kung sumulong pa tayo, papasok na tayo sa teritoryo ng Dakian. Yung armada ng ibang bansa, malayo pa. Tama na. Kung ang naisip lang ng dakian ay mangisda ng peteng sa langit at ilagay sa dagat, ibig sabihin wala na silang ibang paraan. Babawasan ko ng konti ang yabang nila. Hulihin mo ang pating na ito at iangat mo. Hindi, ngayon ay manghuhuli ka ng isda. Tama. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Sa pangingisda, kailangan mong tingnan kung saan nangingisda sa isla. Ako ang numero 1 mangingisda sa East Island. CJ, tuloy. Commissioner Chen, may kakaibang galawang fleet ng East Island. Nag-iisang pumasok sa ating territorial waters. Ihanda ang Dakian Fleet. Kapag hindi ko mapigilan ang East Island, sabay-sabay na atake. Binabati kita, host, na nagulat ang napakaraming mga isda. Nakatanggap ng 300,000 shock points. Magsimula ang ebolusyon. Commander, ayon sa impormasyong nakuha namin, ang lugar kung saan ibinaba ng Dacian ang pating ay malapit dito. Pero ang radar namin hanggang ngayon ay wala pa ring nakikita na anumang impormasyon tungkol sa pating. Hindi dapat ganun. Matagal nang nakabitin sa hangin ang pating. Dapat matagal nang humina ang sigla. O patay na ito. Paano hindi ito nascan? Commander, baka naman kakaiba talaga ang pating na iyon. Baka dapat umatras muna tayo, maghintay na magsama-sama ang mga flota ng ibang bansa bago tayo bumalik. Hindi pwede. Ako si Isla Diao. Hindi ako uuwing walang nahuli. Kahit hindi pating ang mahuli ko, okay lang. Hindi ako uuwing walang nahuli. Magputos ka. Ipaputok na ang espesyal na salapang na inihanda ko. Ang laki naman ng dagat na ito. Hindi man lang in-unlock ng system ang feature para sa lokasyon. Saan na kaya napunta ang flota? Ito ang fleet ng East Island. Nakatigil na dito ng 5 oras. Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? May masamang balak kaya sila? Director Sen, ang commander ng Navy ng East Island ay nangingisda sa isla. Isa rin siyang batikang mangingisda. Ang lugar na ito ay kung saan naming inihulog si Lin Bei. Naiisip ko, baka gusto niyang hulihin si Lin Bei na naging pating gamit ang pangingisda. Pangingisda? Ang laki ng fleet na ito. Naghintay dito ng 5 oras para lang mangisda? Ang pag-iisip ng mga mangingisda, matigas talaga ang ulo. Marami ring ganyan sa dakyan natin. Madalas ang mga mangingisda, para lang sa malaking huli, naghihintay ng isang araw at gabi, tapos wala pa rin nahuli. Sige na, sana lang si Lin Bei ay makapigil sa fleet ng 10 bansa. Wag, may kilos na. Naku, ang laki ng salapang. Talagang para sa pangingisda ito. Ang commander ng hukbong dagat ng Dongdao mangingisda, kaya rin siya sakto, bibiruan ko siya. Para makakuha ng mga puntos ng pagkamang. May kumilos. Ihila ang salabang.
talaga. Kahit ang radar ay hindi nag-signal. Paano mo nalaman? Talento ko sa paghuli ng isda yan sa loob ng maraming taon. Noong bata pa ako, mahilig akong mag-isa sa tabing dagat. Nakataas ang mga laylayan ng pantalon. Nakatapak. Sa buhanginan. Mangisda. Kaya malakas ang pakiramdam ko sa dalas ng galaw ng dagat. Malakas ang pakiramdam ko. Yung kilos kanina. Totoo nga, may nahuli talaga. Ayon sa system, ang puwersa sa dulo ng sibat ay hindi bababa sa 100 kilo. 100 kilo, mukhang. Ito na yung baiting na pinalaya ng Dachen sa dagat. Ikonekta agad ang ating satellite. At simulang mag-livestream sa buong mundo. Gusto kong malaman ng lahat sa buong mundo. Na pagdating sa pangingisda, ako pa rin ang island angler ang. Mga mangingisda ng Dachian ay walang kwenta. Ngayon na mismo, patutunayan ko na ako, ang island angler, ang numero 1 mangingisda sa buong mundo. Ang pading ninyo, ako na ang bahala. Akin na! Baka naman, si Island Angler ay nahuli na ako, si Lin Bay. Malapit na. Oras na para lumabas. Anong nangyayari? Sir, may masama. Biglang hinila ng malakas ang barko. Kinakaladkad na ito. Baka yung isda mong hinuli ang kumakaladkad? Impossible. Talagang imposible. Isang isda lang. Paano magkakaroon ng ganung kalakas? Maliban na lang kung balyena. At kahit na isda ang kumaladkad, pabugso-bugso lang yon. Hindi talaga kayang kaladkarin ng barko. Anong nangyayari? Impossible. Kanina lang. Malinaw kong naramdaman na may nahuli akong isda. Pero anong klaseng isda? May ganitong lakas. Kayang hilahin ng isang barkong may daan-daang tonelada. Siyang Diawda rin. Ano sa tingin mo? Posible kaya na? Totoong-totoo ang impormasyong nakuha natin. May isang isda talagang may talino. At nag-evolve pa. Na-evolve na para makahila ng barko. Ay naku, Ang aking Dachian ay may isdang nag-evolve. Ang galing naman. May isda ba talaga? O aking Diyos, tingnan mo ang cool na malaking isda na ito. Ang laki naman ng isdang ito. Binabati kita, host. Nagulat ang isang malaking grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ng 500,000 shock points. 500,000. Ang dami naman ng shock points na ito. Baka ang mga mangingisda ng East Island nagbukas ng global live stream. Ngayon, may pagkakataon ako. Direktang huling ebolusyon. Sistema, gumamit ang mga puntos ng pagkagulat. Gusto kong lumaki. Sir Changdiao, lumakas na naman ang hila. Tiyak na umevolve na naman ang isdang iyon. Mag-utos ka na. Bawiin ang salapang. Umalis na tayo sa teritoryong pandagat ng Dakyan. Impossible. Talagang imposible. Ako ang number 1 na mangingisda sa Dongdao. Paano ako susuko sa isang isda? Mag-utos, buong lakas ng barko. Hindi ako naniniwala. Hindi ako mananalo sa isang isda. Naku, medyo malakas pala kapag todo ang barko. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi pwedeng puro lakas lang. Ayos. Umandar na ang barko. Tumigil na sa pag-usad. Talagang si Isla Chow. Siyempre naman. Ako si Isla Tiao, ang eksperto sa isda. Kapag nakipagpaligsahan ka sa isda, hindi ka pwedeng sumuko. Lalo na sa paghuli ng malalaking isda sa dagat. Isang malakas na hilaw lang. Kapag naputol mo yon, hindi na yan lalaban pa. Hahaha. Wow, ang galing. yan ang tunay na pangingisda sa dagat. May natutunan ako. May teknik talaga ang taga-isla. Pero,
Bakit siya nangingisda dito sa dakilang Chen? Hala, Director Chen, parang napapagod na si Linbei. Anong gagawin natin? Tingnan mo. Ano yon? Ano? Bilis, tignan mo. Ano yon? Ginoong Shangdiao. Wala naman ah. Nangangapa ka ba? Impossible. Nakita ko talaga. Isang mekanikal na pating. Pating na bakal. Ginoong Shangdiao. Mali ang nakita mo. Sa mundo natin, paano magkakaroon ng pating na bakal? Kung may ganitong teknolohiya ang dakyan, wala na tayo dito sa Dongdao. Totoo ito. I-replay lahat ng footage sa live stream. Kung totoo ito, nakakatakot talaga. Mekanikal? Anong klaseng isda yan? Ayos, mekanikal na ang palikpik. Ang galing talaga ng aming dakyan. Seryoso ka? Mekanikal na pating. Niloloko mo ba ako? Pating na bakal. Baka. Totoo nga. Pating na bakal. Talagang bakal na pating yan. Ginamit ng dakilang Chin ang ganitong teknolohiya. Tio, mas mabuting umatras na lang tayo. Bakal na pating. Nag-evolve ka pa talaga tungo sa bakal na pating. Ang ganda naman. Sa tulong ng makinarya, baka kaya mo nga talagang labanan ng fleet ng Shiguo. Tama? Kung patuloy pang mag-evolve si Linbei, baka, sakali, ay maging hari ng karagatan talaga. Sa oras na iyon, makikipag-agawan na ang dakilang Chin para sa karapatan sa karagatan. Ano naman ang bakal na pating? Isda pa rin naman yan, di ba? Nahila ko na nga siya at lumutang na sa ibabaw. Ano pa ang kinakatakutan nyo? Ilahin! Binabati kita, host. Nakakagulat. Nakakuha ng 1 milyong shock points mula sa maraming mangingisda. 1 milyon! Naku! Ang bilis talaga dumating ng shock points. Gumamit ang system ng shock points para lumaki. Hila, gagawin kong huli ang bakal na pating na ito para mapahiya ang mga taga-dakilang Kin. Iyo, bilisan mo. Ang astig ng buhaya. Paon. Ikaw naman, Naku! Talagang lumalaki. Ito, paano ito? Nangyari? baka nga, ang bagong teknolohiya ng dakyan. Bilis, bumawi na tayo. Ano ba? Nag-evolve nga. Binabati kita, host. Nagulat ang maraming mangingisda. Nakakuha ng 1 milyong puntos ng pagkamangha. Isa na namang milyon lumaki. Lumaki ka pa. Lumaki na naman. Ipaalam sa ibang mga flota, may kahangahangang teknolohiya ang dakyan. Bakit? Ano ang nangyayari? Hindi ba't sinabi na tuluyan tayong umurong? Bakit tayo humindo? Baka naman, gusto mong mapahiya. Ginoo, hindi namin sinasadya ang paghinto. Yung isda. Nakakagat pa rin sa ating siba. Ito, hinila niya ang bangka natin. Ano? Mangingisda ng East Island. Ngayon naman, turn ko na. Ikaw, tingnan mong mabuti. Ang tingin ng isdang ito, parang minamaliit ako. Ginoong Shangdiao. Naiinis ka lang yata. Ang pating na bakal. Paano magkakaroon ng nararamdaman? Mag-isip na lang tayo ng paraan para makaalis dito. Ano nangyayari? Iyon yung isda. Hinihila niya ang bangka natin. Lumipad ka na. Mahal. Ginoong Shangdiao, Bilis. mag-isip ka ng paraan. Kung magpapatuloy ito, masisira ang barko natin sa paghila. Bilis, magpaputok na ng torpedo.
Bilis, magpaputok na ng torpedo. Sarap, ang sarap talaga. Itong East Island dahil may tatay nitong lighthouse na sumusuporta ng aapi. Ngayon lang ako nakaahon sa galit. Oo nga, ang galing talaga ni Lin Bei. Ayon sa satellite, yung ibang fleet ng East Island ay umatras na sa ating territorial waters. Isa na lang ang natitira, yung hinahabol ni Lin Bei. C. I-deploy agad ang lahat ng satellite ng Dakyan. I-livestream ang sitwasyon dito ni Lin Bei. Kailangan nating tulungan si Lin Bei upang maging tunay na hari ng karagatan. Naku, totoo ba talaga na ang Dakyan ay nasa buwan na? At kumukuha ng alien, kanina lang pinalipad ang pating. Ngayon naman may ganito na. Bakal na higanteng pating na kayang magmanyobra ng barko. Ang galing. Diyos ko, Binabati kita, host. Maraming mangingisda ang nabigla. Nakakuha ng 2 milyong puntos ng pagkagulat. 2 milyon. Ang saya naman ito. Makakapag-evolve na ako agad. Anong tunog yon? Ay. Mga manghingisda ng East Island, walang modo. Di makahuli sa pamamagitan ng pangingisda. Nagsimula na lang magpaputok. Naku, ang mga mangingisda sa East Island, wala talagang pakiramdam. Hindi makahuli. Nagpaputok na lang ng pampasabog. Sir, inilunsad na ang torpedo, yung malaking pating na bakal. Naglabas na ng sibat at nagsimulang tumakas. Takbo. Lene, saan siya pupunta? Isang napakasamang isda. Ang lakas ng loob na lokohin ako. Pinahiya ako sa harap ng buong mundo. Napakasama. Ang torpedo namin ay maaaring umabot sa supersonic speed. Saan siya tatakbo? Nako, mga manghingisda ng East Island. Walang modo kapag ang hindi isdang ito. nakahuli, Parang hindi sasabog na. naman. Ito ba talaga ay isda? Nagpapasabog na talaga. Ang galing naman. Director Chen, ano ang gagawin natin? Ang torpedong inilunsad ng East Island ay ipinagawa sa Lighthouse Country. Maaaring umabot sa supersonic speed. Ang lakas ng pagsabog nito ay katumbas ng 500 tonelada ng high explosive Lin Bei. Kakayanin kaya ni Lin Bei ito? Wala tayong magagawa kundi maniwala kay Lin Bei. Tiyak na may kumpiyansa siya. Kaya niya ginawa ito sa fleet ng East Island. Ano na ang gagawin natin? Oo nga, ano na ang gagawin? Mawalan sana ng lahi ang mga mangingisda na nagsasabog. Talagang walang modo kung hindi lang para sa shock value. Matagal ko nang kinain ang buong fleet ng East Island. Nakakainis. Naku, ang bilis! Hindi na makakatakas. Sir, ang torpedo natin, malapit ng tumama sa napakasamang pating na iyon. Mabahong isda ka. Hinahamon mo pa ko? Eh di mamatay ka na. Ha ha ha. Anong tinitingnan mo? Napatay natin. Ang masamang isdang yon. Bakit di ka sumasabay sa akin ng tawa? Sir, tingnan mo ang screen. Ha? Ano? Imposible. Talagang imposible. Ang isdang ito. Sinubo ang torpedo. Peke ito sigurado. Sinubo ang torpedo. Ang lupit ng peteng na to. Director Chen. Po, alam nyo pala, all along, si Lin Bei ay may ganitong kakayahan? Sinubo ang torpedo? Hindi ito normal. Karaniwan. Ano pa bang karaniwan ngayon? Ang isda ay nag-evolve na para lokohin ang mangingisda. Ano ba ang sinubo ang torpedo? Habang lumalakas si Lin Bei, lalo tayong may pag-asa. Pinabati kita, host. Nagulat ang maraming mangingisda. Nakuha, mga puntos ng pagkatakot. 3 milyon. Mukhang epektibo ang pagkatakot ngayon. Pero mas nakakagulat. Darating pa. Nilunok niya ang torpedo. Nananaginip lang siguro ako. Paano may ganitong klaseng isda sa mundo? Ginoong Shang Diao, huwag nang lumaban. Totoo ang lahat ng ito. Iyon ay tiyak na itim na teknolohiya ng Dacian.
tayo. Kung hindi tayo tatakbo ngayon, huli na ang lahat. Tama, takbo. Bilis, mabilis, takbo. Ano ba yan? Kinain ng torpedo. Isda talaga to? Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 500,000 mga shock points. Magsisimula na ang ebolusyon. Ginoong Shangdiao, may puting liwanag na lumalabas sa isdang yon. Baka may nangyaring di inaasahan. Di inaasahan? Baka hindi natunawan ng torpedo natin, naipit sa lalamunan. Kung ganoon, hindi ba't ito ang perpektong pagkakataon para patayin siya? Director Chen, nakita ninyo ba? Mukhang si Lin Bei ay mag-evolve na naman. Ayon sa karaniwang palagay, kapag ang isang species ay nag-evolve, iyon ang pinakamahina nitong panahon. Iutos sa fleet ng Dacian na magtipon lahat dito. Dapat tiyakin ang maayos na pag-evolve ni Lin Bei. Opo. Nakakainis na isda. Okay lang kung niloloko mo ako. Pero nangahas ka pang lunukin ang torpedo ng aming dongdao. Nabulunan at namatay, dapat lang. Agad na magpadala ng diving team. Kumpirmahin kung patay na ba ang isdang iyan. Ginoong Shangdiao, nakatanggap ng pinakabagong balita. Ang fleet ng Dacian ay nagtitipon na dito. Nagtitipon, Patay na ang isdang iyon. ang fleet ng ibang mga bansa ay darating na agad. Ang fleet ng Datian. Bakit ngayon nagtitipon? Sabi mo ang isdang iyon, baka hindi naman talaga patay, kundi nag-evolve. Sir, Sa tingin mo, hindi kaya talagang buhay pa yung isda? Sa halip, ay nag-evolve? ano? Nag-evolve? Tama. May nakuha tayong impormasyon dati na sa loob ng dakyan, may isdang matalino at kayang mag-evolve. Sa palagay mo, posible kaya na yun yung isdang yon kanina? Imposible. Talagang. Imposible. Lunok yon ng torpedo. Paano pa mabubuhay yon? At mag-evolve pa? Akala mo ba ito'y science fiction? Pero ito ang totoo. Malinaw na pinalaya ng dakyan sa dagat ay isang pating. Pero yung nanloko sa atin kanina ay isang dambuhalang bakal na pating. Kung magpapatuloy ang ebolusyon, baka sakali maging balyena pa yan. O kaya, Makes sense. Hindi. Hindi pwedeng tayo sa Dongdao ang unang umaksyon. Umatras tayo. Anong nangyayari? Sir, tingnan mo. Ito ay, Commissioner Chen, ito kaya ay... Tama, tiyak na matagumpay ang ebolusyon ni Lin Bei, kaya ganito kalakas ang kakaibang senyales. Sa pagkakataong ito, ano kaya ang naging ebolusyon ni Lin Bei? Sir, na-detect ng radar natin na may napakalaking hindi kilalang bagay na papalapit sa atin. Hindi kilalang bagay. Delikado. Tiyak na yung isda tapos na ang ebolusyon. Bilis. Umatras na tayo. tatakas. Huli na. Gusto mong tumakas? Huli na. Anong nangyayari? Ginoo! Naipit na naman tayo ng halimaw na isdang yon. Hindi tayo makaatras. Kumaget. Ano ba yan? Hindi ba't nabawi na ang salapang kanina? Saan ba siya kumaget? Umagat siya sa angkla ng barko natin. Angkla. Anong klaseng hayop yun? Kayang-kayang kumagat sa angkla natin. Host, Lin Bei Uri, isdang tubig alat pamilya, Balyenoptera, higanteng balyena pinagmulan, dagat silangan haba, 50 metro timbang, 1,000 kilo, lakas ng pangagat, U1, lakas ng alam, 20,000, espesyal na kakayahan, paglulon. Gusto mong tumakbo? Ngayon, ipapaalam ko sa'yo. Ang dakilang Xi'an ay hindi lugar na pwedeng pasukin at lisanin ng basta-basta. Anong nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Anong klaseng isda ba yan na may ganitong lakas? Ginoo, Tingnan ninyo. Balyena. Balyena. Diyos Nakakita ko, ba ako ng lakas. tama? Higanteng bayani ang balyena. isdang yan. Kaya palang mag-evolve talaga. Binabati kita, host. Nagulantang ang maraming mangingisda. Nakakuha ng 5 milyong puntos ng pagkamangha. 5 milyon? Konti yan. Mukhang hindi na uubra ang paghatak sa barko. Lulunin ko na lang ito ng direkta. Ito. Lulunin niya ako. Tulong, tatay. Ito. Lulunin niya ako. Tulong, tatay. Asterisk Tangina. Hooray! Buhay pa ako. Anong nangyayari? Ginoong Shangdiao. Tingnan mo.
Lighthouse Country. Mabuti naman, Dumating na rin ang mga barko ng ibang bansa. ang hayop na isdang yon. Tinamaan din ng missile. Tapos na ang dakyan. Director Chen. Lin Bay, tinamaan siya. Malapit nang dumating ang 10 bansa. Anong gagawin natin? Iutos mo na ang labanan. Ang dakyan ay hindi susuko. Opo. Ang Navy ng dakyan ay talagang walang alam sa sarili. Parang tipaklong na sumasagasa sa tren. Ang aming 10 bansa, isang laway lang mula sa bawat isa sa amin. Tataas ang dagat ng 1 metro. Nag-aakala silang mapipigilan nila tayo. Tama ka. Ang Lighthouse Country sa ating alyansa ang may pinakamalaking aircraft carrier sa buong mundo. Anong laban ng dakyan? Ayan. Ano yon? Ano? Ano? Isda na to! Bakit hindi papatay? Paano niya nalulun ng buo ang aircraft carrier ng Lighthouse Country? Imposible to! Ito ba ay true? Nilamon yung aircraft carrier. Ang laki naman. Ang dalig ng isdang to. Binabati kita, host. Nagulat ang maraming mangingisda. Nakakuha ng 20 milyong shock points. 20 milyon. Mukhang mas epektibo talaga ang direktang paglulon. Sir, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tayo, ang ating 10 bansa, Ay talagang hindi kalaban ng Great Yan. umalis na tayo agad. Umalis? Saan tayo alis? Sa totoo lang, ang balyena ay isda pa rin. Paliparin lahat ng eroplano ng alyansa. Kahit gaano kataas ang compute, natatakot pa rin sa kutsilyo. Makipag-ugnayan sa Lighthouse Country. Sabihin mong magpaputok sila ng nuclear bomb. Gusto kong patayin ang isdang to. Binabati kita, gumagamit. Patuloy na nagulat ang maraming mangingisda. Nakakuha ng 20 milyong puntos ng pagkamangha. Nagsisimula ng mag-evolve. Asul na planeta. Planetang matitirhan. Lumipas ang 3 taon ng liwanag. Nakarating na rin tayo. Di asterista ang inang isda to. Gagawin kitang pinagpira-piraso. Ito, ano na naman to? Ito, ano na naman ito? Ano to? Isda pa ba to? Ano to? Isda pa ba to? Director Chen. Ito, isda pa ba to? Paano pa nakakalipad to? Sa hilagang dagat ay may isda. Ang pangalan nito ay kun. Ang kun ay napakalaki, libo-libong milya ang sukat. Nag-iba ng anyo at naging ibon. Ang pangalan nito ay peng. Ang likod ng peng ay libo-libong milya rin ang laki. Ito ang maalamat na. Kunpeng ng ating dakilang tiyan. Kunpeng. Si Lin Bay, nag-evolve pala siya at naging kunpeng. Binabati kita, host. Nagulantang ang napakaraming mangingisda. Nakakuha ng 1 bilyong puntos ng pagkamangha. 1 bilyon! Gaano na kaya kalaki ako ngayon? Kasya pa kaya ako sa planetang Earth? Mga kababayan, ang hinahanap nating bagong galaxy ay narating na. Papaalisin natin ang mababang sibilisasyon dito. At itatayo ang sarili nating planeta. Pangulo, Ikaw, tingnan mo. Binabati kita, host. Nakakuha ng malaking halaga ng shock points. Nakumpleto ang panghuling ebolusyon. Maaari ka nang maging anyong tao. Maging tao. Napakaraming nagulat sa akin ngayon. Tapos, magiging tao pa ako. Hindi ba ako mababaliw sa ingay?
Na-detect! Nagulat ang host sa bagong species. Binuksan ang bagong mode ng evolusyon. Nagising ang kakayahang internal universe. Mangyaring protektahan ng host ang Blue Star. At kumpletuhin ang Blue Star Drift Plan. Bagong species? Blue Star Drift Plan? Ano ba yan? Isda! Ang laki ng isdang yan. Ang ganda. Hoy, Kunin mo ang aking pamingwit. Ako ang number 1 na mangingisda sa buong universe. kailangan kong Makahuli ng isdang ito.